everyone. It's been a week since our outreach program. So today is August 6, 7. But ayun, isang linggo na nakalipas. Natapos natin ng very successful yung birthday party natin sa Tahanan ng Pagmamahal. So, paano ba? This video will be like stating paano namin ginawa, anong experience namin, and also a thank you video na rin to everyone who helped. So, ito lang. Paano namin ginawa? Una, syempre, nagkaroon tayo ng drive to help children. Why children? Because I love children. I love kids. I want to someday have my own family. And dahil hindi naman ako ganun kayaman, napili natin yung foundation or yung orphanage na medyo malapit sa atin. So, at first, hindi ko na dapat to itutuloy. Kasi May, June, sobrang bumpy. I had conflicts with friends, with people I like, with people I love. And I don't know if I'm worthy enough to do it. Meron akong mga ganong instances na, am I worthy? Am I someone na karapat dapat, wow, chosen one, na gumawa ng mga bagay na ganito? Am I someone na should do these things? Am I doing this to be accepted? Or am I doing this because I love doing this? So may mga ganong pag-iisip ako nung May, June. And dahil din wala talaga akong plano what to do on my birthday. Kasi parang, parang ano, I want it to be simple. Ayoko ng, I want to save up. But ayun, suddenly God just made me think na itry mong gawin to. I had doubts with myself, doubts with my finances. Pero salamat sa Diyos at nagawa natin sa tulong at awa niya. So ayun, kala ko kaya ko nang gawin 'to mag-isa. Iniisip ko kaya ko 'tong gawin mag-isa. But then, my friends, my Cebu friends, Ave Marias yung grupo namin. Adel and Glaze, sila yung nandito sa Manila and they are the ones na nag-push sa akin na ituloy yung outreach program. So, sabi nila, sige Danny, planuhin mo lang yan. Tapos kung kailangan mo kami, sabihan mo lang kami. And that is one of the things na kaya gusto ko na, ayoko kasi na parang naaabala yung tao sa mga trip kong gawin. Okay lang sana kung dance class ko, "Uy, samahan mo ako mag-dance class tayo." Pero yung magte-take ka ng sobrang daming time nila para gumawa ng bagay na gusto mong gawin. Like, dude, I can do it by myself. I can do it by myself. But it's a thing din na ano na, you can always ask help from your friends. So ayun, Edel and Glaze said na tutulungan nila ako mag-pack, tutulungan nila akong mag-plan, and naisip pa nga namin, what if mag-speech kayo? Ano kami nun eh, nung birthday ko, nag-video call kami. What if mag-speech kayo? Si Edel kasi magaling sa public speaking. Si Glaze naman is very passionate with her photography. And ako, ano ba? Ako,
Ako nandun lang. Ano, siguro ako yung maano ko is, I love to give. And then, pero nung napag-usapan namin sa GC namin ng Ave Marias, tinanong nila, what kind of kids are there? Ano ba yung age range nila? So ayun, sabi ko, nasa 3 years old hanggang 13 years old. So very mixed. And ano yung nature nila? Sabi, they are the children who are abused, neglected by their parents. Meron ding mga iniwan lang, ganun. So, sinabi ni Adele, baka if we try to speak to them about a lot of things, baka hindi rin nila, parang they had too much. They experienced too much na ayaw nila ng another lesson. Ayaw nila ng another paalala. So, inisip na, what if we focused on games, on giving love, on giving gifts, on dancing, singing, playing. Since mga bata naman sila. At saka iba-iba talaga age groups. Imagine, 3 years old hanggang 13 years old. May intindihan ba ng 3 years old yung mga complex na bagay na nangyayari sa world? Hindi. So, kids, we prefer na, sige, magpa-games na lang tayo. And magbigay ng mga loot tags, ganon. And then, ano pa ba? Ayun, nasabi ko rin kina Glaze na nag-offer kasi sila Glaze and Edel na yung mga loot bags, dalhin ko daw doon sa kanila sa Makati. Tapos tutulungan daw nila ako mag-pack. Tapos, ayun, ibabalik dito. Naisip ko, parang ano, sayang na sa pamasahe kung pupunta pa ako ng Makati, tapos babalik din naman sa Pasig. So sabi ko, it's okay, I can manage, I can pack all the loot bags. So sa nasa loot bags, mga biscuits, merong yogurt, merong prizes. Ang prizes ko dun, meron akong nilagay na Rubik's Cube, meron akong nilagay na parang pang painting, meron akong nilagay na mga cute toys. And meron pa lang ang candy na nalagay dun, pero bawal, sorry po. Sorry po. Anyways, ayun. So, I did the packing of the loot bags. Tapos sila Glaze and Edel naghihintay lang for my signal. Tapos sumali din si Jess, which is yung girlfriend ni Glaze. And it was so nice meeting her. She's so sweet. And ayun. Also, I want to mention yung mga nag-sponsor din ng ilalagay sa root tags, which is Yani. Yani is one of my friends. She is married now. And ayun, she gave biscuits and yung yogurt na ilalagay sa root bags. And then Grace is she is the kind of girl na gusto na parang may touch of, parang ano ang tawag dun? Kasi ang binigay niya is mga pencil case na personalized. So gusto niya daw na ma-feel ng mga kids na merong something for them, na merong named for them. So ayun. Thank you, Grace. And ayun, nag-donate din si Grace and si Edel and si Glaze ng financial for the milk. And also, yun na yung Ave Marias. Meron pa akong isang friend group, which is the Gymazing Friends. Gymazing Friends, meaning, I met them sa gym. So yung Ave Marias, there are my friends from college, and sa Gymazing Friends, there are my gym friends. So, um, when Maffy knew about it, sabi niya, OMG, si Maffy kasi siya yung ano namin, Englishero of the group. Pero she has a family. So sabi niya, OMG, Danny, I would love to join your cause. Kasi when she was, ano daw, she was doing it din daw before sa mga charity event. And then, I asked her din na mga pwede niyang i-suggest kung paano mag-run ng program. Sabi niya, nag-hire lang daw sila ng mga people to do it. Like sa Jollibee, di ba merong mga
parang may mga nagpa-party sa Jollibee tas yung staff na rin nila yung nagpapa-games. So, I don't have enough money to do that. So, kami lang, ako lang din, kami-kami lang din yung nag-organize ng party. Also, one of, sige, si Mafi, she donated money then. So, I used that for the bigas and sa milk din. I swear, milk is so expensive. Pero yun yung prioritize kong bilhin kasi yun yung naka-red talaga. Merong binigay na listahan si orphanage ng mga kailangan nila. And yung milk na yun, yung mga milk, like 4 pieces yun, 4 different brands, 4 different age groups. Yun yung first na nakalagay sa taas and yun yung mga naka-red font. Meaning yun yung parang pinaka-priority nila. So yun yung binili ko talaga. So Mafi donated financially and also Gion and MG, nag-donate din sila for the charity. And si Gion, siya yung, meron siya kasing parang Bluetooth speaker with mic. So, nagdala din siya nun and he helped me with the MC and doing the games. Guys, the games when we were there, it was so fun, but it was so exhausting at the same time. I'm telling. Wait, wala pa. So during pa tayo sa planning pa. So, iba kami nakalimutan ako, sorry po. Ay, again, another one who donated is one of my friends sa work, which is Layla. So, thank you so much, Lay. Sabi nga ni Lay, nag-chat si Lay na, sabi niya, Dani, may help ba ako? Gusto kong sumali sa ano, na nandun din daw siya. Sabi ko, Lipan, yung dalawa na tayo absent. Hindi pwede na kaming dalawa yung absent kasi parang if wala sila, ako yung backup. Tas if nandyan ako, if wala ako, sila yung nagba-backup sa akin. So, hindi pwede na kaming dalawa yung wala. So, ayun, nagbigay din sila ng financial and dinagdag ko rin yun sa gatas and sa other prices and basta, meron ding, basta, parang, if I would like compute, nasa 30K yung nagastos. Pero thankfully, my friends helped me. And baka sabihan ako nila mama, ang laki-laki naman ang ginagawa. Pero sinabihan ko naman sila na yun yung gusto kong gawin sa birthday ko. Anyways, ano ba? So yun, Gion, MG, Mafili. Then, friends ko rin from dance, ang aking monyekas, mga monyeka, mga manika. Mga manika kasi kami sa dance before sa tags. So, si Joy and si Kate. And Kate and Phil. Si Phil, boyfriend ni Kate. So, silang tatlo, galing pa silang QC. So, pumunta sila dito and si Joy talaga yung unang nagsabi na, Danny, do you need transport? Kasi I can drive you to the event. Sabi ko, okay lang ba sa'yo yun, Joy? Kasi sobrang traffic sa amin. Sobrang liit ng daan namin. Tapos ang laki ng sasakyan ni Joy. Pero it's really perfect kasi kasya dun lahat ng gagamitan namin. So, ayun. Joy, pumunta siya, wait lang, si Kate at saka si Phil din, nag-donate din sila ng frozen goods and mga hygiene products for the kids. So, imagine, so many people are willing to help. And inisip ko pa sa first na, kaya kong gawin lang to mag-isa. Because I don't want to bother people. But then, people help. Tapos, there's a funny story pa nung si Joy andito. Actually, si Joy at saka si Kate, meron kaming GC. Tapos, nasistress si Kate kasi hindi dumating yung ano niya, yung supplier niya for the ano, na magbibigay ng frozen goods. Eh, ayun, magsasabay sila ni Joy galing QC, which is dapat 10, nakaalis na sila kasi super traffic. Super traffic sa amin papunta, 'di ba? So, ayun, pero thanks be to God, nagawan naman ng paraan and thank you Phil for hinatid niyo si Kate and sinamahan mo siya. And super thankful ako na andun din si Phil kasi dalawa lang lalaki sa amin tapos Phil is like really the daddy of the group. So parang siya yung tuwang-tuwa yung mga bata sa kanya, kinakalong niya dalawa-dalawa tapos meron pang lumalagay sa likod.
Anyways, so, ayun, si Joy, pumunta siya dito. Ang sikip dun sa'min sa labasan, sa highway. Parang dalawang ano lang talaga, papunta dun at saka papunta dito. Tapos hindi ka maka-park ng matagal kasi ang likit nga ng daan. Tapos dumating si Joy mga 12. Tapos labasan pala ng mga estudyante, may school kasi malapit dito. So, labasan ng mga estudyante, eh di clinose yung daan papasok sa'min. Ang galing. Eh di hindi makapasok si Joy. So, ang ginawa namin, umikot kami. Umikot kami diyan, tapos diyan kami lumusot sa may, basta may nilusutan kami. Tapos maliit din yun na parang one way. So, doon na lang nagtambay si Joy. Kasi sabi ko, Joy, hindi na tayo pwede lumabas kasi yung lalabasan din, umikot kami. Tapos yung lalabasan din niya, naka-close kasi labasan ng estudyante. Tapos yun, naghintay na lang si Joy doon. Eh di ako, nagbuhat ang ating nyo. Pero nilagay ko naman na sa first floor yung mga mga dadalhin. So ayun, paikot-ikot ako guys. Paikot, meron naman akong kariton, ay yung tinutulak. So ikot ako papunta dito, ikot ako papunta kay Joy, tapos balik na naman, tapos ikot na naman. Anong dala ko, nagdala ako ng mga 2 box ng gatas, nagdala ako ng 2 box ng Prices, 1 box ng loot bags, tapos 3 7 liters na tubig, tapos meron pang sako ng bigas. Workout. Eh, di ba? Siya yung nag-birthday na sobrang haggard na sobrang ano na, pawis na pawis. Ayun, so na-stress kami ni Joy, buti, ayun, nakalabas naman kami. And then, feel ko na trauma na si Joy dito, hindi na siya babalik dito. Kasi ang hirap din lumabas. Nung lumabas na kami kasi tapos na, pumasok yung mga estudyante. Ang sikip talaga. Ang sikip. Yung punta niya dito galing QC, nasa 30 minutes lang. Pero yung tinagal namin dito, 1 hour and 30 minutes. Buti na lang talaga, inagahan niya. Tapos, sabi ko, meron pa akong isang friend, si Ana, kasama din siya sa gym friends ko, na siya yung pinagtinawagan ko for catering kasi meron siyang catering services. Tapos, sabi ko kay Ana, Ana, hindi ko na kayang pumunta dyan kasi malilate na kami. Pero sabi ni Ana, okay lang B, pupunta na lang ako. So, nag-offer si Ana na siya na lang yung maghahatid ng mga pack lunch. So, 40 pieces yon. Sobrang sarap. Thank you, Ana, kasi binigyan niya rin kami. Binigyan niya pa kami ng mga lumpia, bihon, tas sandwiches. Ang sarap ng sandwich! Oh my God. Pati yung dessert. Sarap. Okay, nagugutom na ako. Ayun yung during. So, yun na, na-complete na lahat. Thanks be to God, na-complete na lahat. And then, during the event, so dumating kami dun sa orphanage. So, Christine, one of the staff, nag-explain siya, ba't parang ano, nag-explain siya na, ano, okay, mag-orient muna kami, tapos in-explain niya nga na saan galing yung mga bata, um, paano sila napupunta doon, and so on and so forth. So, ayun, sinabi niya nga na the kids are either abused by their parents or neglected by the parents or iniwan na lang talaga kasi walang mag-aalaga. And sometimes, ang ginagawa rin, yung LGU, pag may nakikita silang mga bata, nilalagay din doon. So, sinabi niya rin na since iba-iba yung range ng mga bata, so, ano, medyo maraming may ADHD, maraming makukulit, maraming hindi mapirmi sa upuan, marami namang shy type, marami na gusto ng sobrang daming attention. So imagine, if tinuloy ko yung isip ko na magsasarili lang akong punta doon. Te, kaya mo yun? Hindi mo kaya yun? Kasi, nung nag-start na, grabe, naubos. Makikita mo nakahawak ko na may kakagano na. Buti na lang andyan sila, buti na lang talaga andyan sila. Tapos ano na ba, yun, nag-orient si Christine about them. And then, nag-thank you din siya kasi
hindi daw Jollibee na naman yung binigay. So, she is thankful na really healthy and home-cooked meals yung binigay sa mga bata. So, I'm so happy they are able to taste a really delicious food from Ana. So, ayun. Ayun. So, nag-set up na kami. So, nandun na may table doon, nakalagay doon lahat ng bento box, yung mga ibibigay. Prices, food bags, gifts, milk, hygiene products, etc. etc. Andun na lahat. And then, nung bumaba yung mga bata, galing sila sa first floor, tapos galing sila sa second floor, tapos isa-isa silang bumababa, hindi sila inaano ni Christina. Baba na kayo, hindi sila ginagon. Hinayaan lang sila. Parang, okay, bahala kayong bumaba. Tapos, isa-isa silang lumalabas, so makikita mo yung personality nila pagbaba, may gumagano pababa. Sila sa hagdanan, gumagano siya. Gumagano siya. Tapos isa bumababa, gumagano-ganon, tapos gumagano-ganon siya. Si Onyx, gagano siya. Hi! Gumagano siya. Cute. Si Onyx yung unang bumaba. Tapos, siya, parang, meron siyang salamin na parang goma. Tapos, nakaganon. Tapos, ang cute. Tapos yan, bumaba sila. Makita mo, merong iba na nahihiya, gumaganon. Gumaganon-ganon. Tapos may iba na, titingnan ka muna nila. Or gaganon ka nila. Tapos may iba na, gaganon. May iba na, super hyper. Tapos may iba na, tumatalon-talon na. Pag nakikita kami, parang alam nila, meron kami, maglalaro ulit kami today, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, meron kasi akong ginawa ng mga name tags. So, ayun, binigay ko sa kanila, kina Glaze, kina Jess, kina Kate, kay Edel. Tapos, ayun, nagbigay sila ng mga name tags. So, yan, ang gulo. Ang gulo. Yun ang sabi ko kasi, okay, sino si Ate Princess? Okay, sino si Kuya Onyx? Sino si Kuya Mark? Sino si Kuya Kaylee? Ay, si Ate Kaylee. Sino si Arman? Ganyan. Tapos, ayun. Yung iba, may isang bugoy si Mark. Sinabi niya, hindi ko alam, sino ba ako? Tapos, nakakabasa na siya, edi sabi, sige, ginanong ko, saan yung pangalan mo dito? Tapos kinuha niya yung ganyan siya. Tapos hindi niya na, kita ko naman, ginanon niya isa din, tinago niya isa. Tapos sabi niya, wala naman dito yung pangalan ko eh. Nakabasa ko na yung mga pangalan doon. Sabi niya, ano ba ang pangalan mo? Sabi niya, Mark. Oy, nakita ko may Mark dito kanina, kinuha mo na. Ginanon ko siya, kinuha mo na no. Tapos ayun, si Edel, ang lumapit sa kanya yung mga maliliit na bata, mga 3 years old na mga makukulit na ADHD, ginaganon-ganon yung mommy. Siya tuwang-tuwa naman siya. Tapos si Phil may kalong-kalong na 2 bata, tapos meron pa dito. Tapos sila Joy, nagtatanong, "Oh, anong pangalan mo? Ah? Ano?" Tas yung iba hindi nagsasalita, tas yung iba hindi marinig, tas iba hindi mo maintindihan yung sinasabi, gano'n. Tas may isa dun yung cute na bata na tahimik lang nakagano'n. Ayun, basta ang cute nila. Tapos, nung nabigyan na silang lahat ng name tags, nagtanong ako, kami ni Gion yung may mic. And then, sabi ko, okay, settle down na, sit down everyone, ganyan. Tapos, sabi ko, before we start the program, what should we do first? Sabi ko, anong unang gagawin? Tapos sila, magpe-pray! Okay. Alam nila, magpe-pray muna. Tapos bigla silang, ako magpe-pray ako. Dapat ako yung magpe-pray kasi siguro, sige, sinong gusto mag-pray? Ang dami nilang gusto mag-pray. Di ba? Hindi mo ma-imagine na, yung sabi ni Christina, they are from abused and neglected family. Tapos, makikita mo, they are so eager to pray. Di ba? Okay. Yeah. Wait, bawal umiyak. Okay na dapat kasi 1 week. Actually, nag-film ako 1 week after na kasi para hindi na umiyak. Anyways. So, ayun. Nag-pray si Amari ba yun? Si Amari ang nag-pray eh. Tapos, nag-pray sila. Amen. Ganyan. Tapos, nag-start na kami ng games. Ay, hindi. Nag-speech muna ako.
Parang nag-thank you ako sa friends ko na pumunta do'n. Nag-thank you ako sa kanila na nag-make time. Kasi imagine, from QC, from Makati, from Pasig, pumunta do'n. May mga work, may mga it's a Thursday. It's a Thursday afternoon, and they were there. Andun sila. May mga work, may mga kailangang gawin kasi weekday. Weekday is not weekend. May mga pwede silang gawin and they spent it with me. So I am so thankful to everyone talaga. Not only for helping me managing the kids, but for helping me from the start to finish. Tapos ayun, nag-thank you ako sa kanila, nag-thank you ako sa staff, sa mga parents na andun. Kasi yun kinwento ko sa kanila na I am very thankful to God na natuloy 'to, na nakita ko sila, and kasi dapat hindi matutuloy pero thanks be to God natuloy. Tas kinausap ko rin yung mga kids, sabi ko, "Alam mo niyo ba na I am super glad and super super lucky ni Ate Dani na nandito ngayon kasi they are children. Children are the people closest to God. Sila yung mga taong sinasabi ni God na, hayaan niyo silang lumapit sa akin kasi para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Imagine, imagine, pinalapit sila, gusto ng Diyos sa kanila, gusto ni sila ng Diyos kasi they are meant for the air. Sabi ko, sobrang saya ko. I am so happy na andito ako ngayon sa harap niyo. And I am so happy God gave me the opportunity. I am so honored na andito ako sa harapan niyo ngayon kasi God loves you a lot. You are God's favorites. Kayo yung mahal ng Diyos. Sabi ko sa kanila. Na kahit ano pang sabihin ng ibang tao, kahit anong pang gawin nila, ang sabi ni God, palapitin mo sa akin yung mga bata. Yan. Yun yung naisip kong sabihin. Like, it's out of the blue. Kasi ayokong ma-feel nila na, iniwan sila ng parents nila, ganyan. Gusto kong ma-feel nila na kahit anong nangyari, sila yung pinaka-love ni God. Tapos, ayun. Hindi ko alam kung naiintindihan nila yun, pero, yun. And, bago ako umiyak noon, ay nag-start na kami ng games. Yung unang games namin ay Hep Hep Hooray. Tapos ang gagaling nila, feel ko lagi silang pinapalaro ng Hep Hep Hooray. Hanggang sa ang dami ay they are so participative. Like ilan ba, 1, 2, 3 parang mga 10 ang sumali din. Tapos ang gagaling nila talaga. Magaling si Amari, magaling si Vion. Si Vion, aampunin na ata this month. So, super happy about that. Andun sila Mark. Ang gagaling nila, eh di ako naman. Okay, ganyan, hepepure, yan. Tapos, dahil tatlo na lang sila, tapos wala kaming matanggal. So, silang tatlo na lang yung binigyan ng prizes. Then, yung sunod na game namin is, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Basta meron kaming ginamit na, may binili ako parang squishy ball. Tapos yung plano namin is parang ipapasa-pasa, tapos kung kanino mas-top, matatanggal. Eh, yung binili kong squishy ball, yung nangyari doon is parang naghanap na lang ako sa palengke ng una kong makikitang bola, ta's uuwi na ako kasi Pasig Palengke, sobrang haba ng pila sa tricycle niyan. Sobrang haba ng pila diyan. Kaya gusto ko na uuwi na ako pagkatapos nito, kaya binili ko na lang yung pinakamalapit na bola na nakita ko. So, yung parang squishy yung nabili ko. Ang nangyari, nanggigil ang mga batot, tanggigil, naghihilaan sila sa squishy. So, ako na parang, don't fight, don't fight, don't fight. Tapos ako, okay, bitawan, bitawan. Ang makahawak niya na last, ha? Matatanggal, matatanggal. Ayaw nila bitawan, te. Buti na lang si Kate talaga, sabi niya, si Kate ni-rescue ako ni Kate. Sabi, okay, ginunan niya. Si Kate kasi, siya yung parang strong personality talaga sa amin. So, kinuha niya yung okay, gagawin natin ay parang stop dance. Ayan.
kung sinong matatamaan, itatapon niya daw yung bola. Tapos kung sino daw matatamaan ng bola, ay maa-out. Pero ano rin siya, parang habang sumasayaw sila, tatapon, ta's kung sino matatapunan nun or matatamaan, out. Ta's kung sino rin yung sumayaw ng may kanta, out din. Eh, di ang nangyari, sayaw-sayaw sila dun. Ano na, "You know what I think of," soda pop, apato-apato, apato-apato. Tapos 'pag tinatapon ni gumaganon sila, ayun. Ayun, hindi na nila pinansin ang bola. Iniwasan nila ang bola, T. Tapos, ayun, may nanalo naman pero 3 lang din yung nanalo kasi ang hirap magtanggal. Nagtatago sila sa likod ng mga ate at kuya nila. Namin, nila Phil, nila Joy, nagtatago sila para hindi matamaan ng bola. Yung mga maro maning mga bata, mga bugoy. Tapos ayun na thankful ako napansin nila na parang na-overstimulate ako na parang, "Paano ko ba ima-manage 'to?" Gano'n. Tas ayun naglaro. Nakalimutan ko ano ba bang nilaro nila. Parang 3 games kasi yun, eh. Tas parang na-feel ko na napagod na lahat. Okey sabi ko, mag-ano na tayo, yung may plano kasi si Gliss kasi photographer sabi niya nagdala siya ng parang film, yung may lumalabas na yung ginaganon, yung film. Tapos sabi niya nagpaalam na rin naman kami kay Ma'am Nila na pi-picturean namin yung mga kids. Pero yung picture na yun, yung parang film, ibibigay namin sa kanila. Parang remembrance din na, this is me when I was younger. So ayun, nag-picture-picture na kami isa-isa, tas binigyan ko sila ng loot bag. So parang picture, punta kay Ate Dani, bigay ng loot bag. Tapos, yan, thank you, ganyan. Kasi sabi nung mga house parent na nandun, yung kain daw is sa ibang lugar, parang sa kusina talaga nila. So, sa ibang lugar siya, so hindi namin sila makakasabay kumain. So, parang yun na rin yung end, yung picture, loot bags, yun na rin yung end ng program. So ayun, nag-end yung program tapos nagbabay na sila, bye-bye po, yan. Tapos sabi ni Miss Christine na puwede raw naming bisitahin yung mga toddlers mga 1 to 3 years old, tapos mga babies which are 6 to 12 months. So ayun, binisita namin sila. So we have masks and we, wash their hands and then, yan, pumunta kami. Ang cute, ang cute nila. Kung may jowa lang ako, sabi ko, magpakasal na, mag-baby na. Ang cute! Meron dun isa, si Angel. Basta Angel ba yun? Basta merong isa. Ang dami kasi nila eh. May isa dun na gumaganon. Tapos nagkaganon, nagbo-beautiful eyes. Ginaganon niya si Phil. Si Phil. Ginaganon niya si Phil. Sabi niya, Daddy ko. Sabi ni Kate, sabi ko kina Kate, oy, nagpapaampon, nagpapaampon. Buti wala silang nadala, sabi nila, pero parang naano sila, hala ang ano naman, murag sabi ng luuya pod nila, uy, parang kawawa naman sila, gano'n. Tapos ano, parang nagko-consider din gano'n, basta anyways. Tapos pumunta kami, yung mga toddler, parang sobrang friendly nila na nagaganon sila, tapos iba yung lumalapit, pero hindi kasi namin sila puwede hawakan. So, ayun, ah, nag-aano sila, "Daddy, Mommy." Okay. So ayun, pagkatapos nun, pumunta naman kami sa mga babies. So meron silang yung mga cribs, may cribs sila, so andun sila isa-isa, so ang dami rin nun. Tas meron ding isa nga na nagaganon yung isa. Tas nagbe-beautiful eyes din. Tas meron ding isa yung miracle baby na dinala nila dun, nakalimutan ko yung story, basta may miracle baby na dumating na parang may leukemia ba yun na hindi nila alam if he or she will survive. But ngayon sobrang sigla. Tas sabi nila, "Ma'am, ito po yung bibigyan natin ng milk." May ni-request kasi sila na specific na gatas, na yun yung pinaka-expensive talaga, which is pang 6 to 12 years old. Tapos nakita ko, ang mahal naman ng gatas na 'to. Pero sabi nila, "Ma'am, ito po yung baby na makaka-receive nung gatas na binigay niyo." Kasi prescribe po talaga sa kanya ng doktor na yun yung bilhin na gatas. So sabi ko, thank you naman po at may maiinom na siyang gatas na for him or her talaga. So ayun, para dun yun sa mga toddlers kasi yung mga nabili naming gatas is ayun nga, pang baby and for toddlers.
6 to 12 months, 1 to 3 years old, yun yung mga nandun. So, definitely, yun yung para sa mga bata na nandun. So, ayun. Pagkatapos nun, nakipag-usap si Miss Leila, yung parang head nila doon, sabi niya, um, hindi pala sila fina-fund ng government. Nagdedepende lang daw talaga sila sa private sectors at sa mga parehas namin, mga grupo ng friends na pumupunta doon at nagbibigay. So, it's sad lang na yung LGU or yung government nagbibigay ng, minsan sila yung nagbibigay ng bata doon. But they don't really support or hindi talaga sila nagbibigay ng funds. So, paano na lang yan? Isang bata, magkano ang gasto sa isang bata? 25,000 tao minimum. So, imagine how a lot, ang daming bata doon na kailangan mong pakainin. Especially the babies. I just wish na kung loloobin ng Diyos talaga na I will be blessed more, I would really want to bless more too. And sana, if the government sees this or something, they will give naman for those people, for those kids. Kung maaari nga, meron din silang education na, di ba imagine, those kids, they gave proper funding, proper education, scholars. What if gawin silang scholars if hindi sila maampon, di ba? Tapos pares ko, DOST scholar, I lended my service, nag-teach ako. What if ganun din yung gawin nila? Lumaki yung bata na, for example, walang nag-ampon, naging scholar, tapos mag-return service sa government ng either magti-teach ba sila or as a government official, 'di ba? That would be so nice. Anyways, that is something na I hope the government does or kung may iba pa silang naisip is gawin nila. So, yun yung during and after, ayun, kumain kami and kumain kami sa cafe ni Jam and then nag-usap-usap na kami. And nakakatuwa kasi meron nga nasabi ni Joy na gusto niya rin, naisip niya rin na sa birthday niya may magawa siyang pares ng ganon. And si Gion, sabi niya, gusto niya rin gawin yon sa mga elderly. So, ayun, nagko-contact din siya sa akin. Ako naman, hopefully, if God blesses me more, and if God allows, may gusto kasi akong puntahan din na orphanage, pero sa Antipolo. May nakita ko kasi siya, parang mga children din na neglected, pero mostly mga sexually abused. Meron ding mga, yung kay Bench din na parang mga bata na merong sexually transmitted diseases na either from their parents or ayun, because of SAs. But yeah, um, meron ding isang friend ko na gusto niyang gawin yon with the dogs. Meron nga ako, sabi ko may nakita ako sa Makati, ampon alaga. Yon, may mga nagpapaampon na mga stray dogs and cats, stray pets. So, if ever guys, if ever you have something na you want to share, you want to bless, so kung kayo, mahilig kayo sa fur babies, invest na mag-breed, sobrang daming cute na mga alaga. Either if makita nyo stray, pwede yun. If may mga parehas na ampon alaga na nagkukumukuha ng mga dogs tapos pinapaampon, pwede yun. Actually, nakita ko na nagpapaampon sila. And it's free. Basta makita lang nila na you are a responsible parent and merong space yung dogs and cats na sa bahay mo, na hindi siya crowded and everything. Or if ever you want to donate din sa tahanan ng pagmamahal, kasi nga ayun, hindi nga siya, umaasa nga sila sa mga private sectors and sa mga individuals like us. So, you can donate. So, maybe I will put in the description yung ano nila, details. Or,
kung gusto nyo i-follow talaga sila or i-chat na lang sila sa Facebook page nila para sure kayo na mapupunta talaga sa kanila yung pera. Or if meron kayong ibang foundation, gusto nyo mag-start na magawa ng ganito, you are always welcome. Basta, always remember na pray to God na He will help you and He will actually guide and bless you to do it and not rely on people's eyes. Kasi yun yung parang, ano ko dati, worthy ba ako gawin to? Ginagawa ko ba to para i-appreciate ng tao? And I was praying to God na sana if He wills this, magawa ko. And salamat sa Diyos na nagawa naman natin. So, ayun. Hindi ko alam kung i-edit ko ba to or diretso na upload. Kung maganda ba may subtitles. But yeah, that will be all. Thank you so much everyone. I love you all.